Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Vinky Reyes para sa kanilang kaarawan. Gayon din ni Nagamara family, Cecilia San Juan, Freddie and Benny Brown, Renzo Sabado, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Diviosria Traders Co-op, Fontilla family, Balawag family, Lina Flor Quezon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Cecilia San Juan, Dominga Bulante, Eva Samyo and family. Natatanging kahilingan sa agarang pagaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quizmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Sison, Hil Kalina, Thelma Vetirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Juvie Dano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Lins, Josimo Alfonso, Wally Chavez, Colleen Eranista, at Nelson Marciales. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darem Aceveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, at JC Salonga. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Valdesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangeli, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Digna Kalina, Jose Ferro, Rosita, Hermenegilda, Eleuterio, Merlinda, Siriaca, Teodoro, Ted, Carmelita, Marina, Delia, Ramon, Ireneo,
Julia, Teodoro, Rebecca Caok, Arturo, Clemente, Clemente Jr., Ardelisa, Felimon, Diosdada, Arlene, Maria Susana, Dennis, Florante, Julian, Elvira, Julie, Salvador R. Jr., Florem Bruce, Renato and Honorata, Jandayan, Anita Makahia, Josefa, Vicente, Rafael, Robert Domondon, Ron Mark Lalatag, Maria and Ambrosio, Eliza Ramos, Fermin Baguio, Renmar Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Rebing, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Marcelino Astoveza, Zidni Zamora, Corazon Briasa, Hansel Delantar, Albert Uy, Victorino Sr., Fernando, Teresita Badong, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, at Luningning Lumaglas. Magsiluhod po lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na amang Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Gayon din na mga dahil sa kagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, inangin ang pag-ibig niyang lubos, palatandaan ang pag-ibig niya, tanglaw sa lahat ng bansa. Sa tahanan ng Port, magdiwang tayo, sa pangako ng Port, manalig tayo. Sa pag-ibig niyang wagas, ang lahat naliligtas. Sa tahanan ng Port, magdiwang tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaligtasan, na loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinilagdaran, sinasamba ka dahil sa natila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inalangin, ang mga makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalin sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasapat ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyan mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirit na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang tunay na karunungan ay batay sa pagkilala at paglilingkod sa Diyos. Ang nagkakamit ng karunungang ito ay tulad sa isang taong dumudulog sa isang masaganang hapagkainan, nabubusog at nasisihan siyang lubos. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit, sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahaking at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin
Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat. Di ako titigil, aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon kayo kaniyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang poon ay susundin sa anumang bagay. Hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon'y aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit, masama'y layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Para kay San Pablo, lahat ay biyayang kaloob lamang ng Diyos. Inaanyayahan ng apostol ang mga nagbagong loob na magpasalamat tuwi na sa Panginoon at sikaping mamuhay
ayon sa banal na Espiritu. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin na ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makakagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ang sino ang kumakain sa katawang aking hain ay mananahan sa akin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
Tayo po ay nasa 20 linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po ang inyong linggo? Mabuti naman po. Mabuti ba talaga o ano ba yung, saan ba nang gagaling yung mabuti? Pag sinabi mo bang mabuti naman po, yun talaga bang salamat sa Diyos? Kasi mabuti. No? Salamat sa Diyos dahil sa loob ng isang linggo, nabuhay pa. O yung mabuti naman po na laging merong kulang. Yung mabuti naman po, no? Na parang hindi ka satisfied sa buong linggong ito. Bakit nga ba? Baka naman naging tamad ka. Baka naman nagkulang ka na naman sa pagpupursige. Baka kung ano-ano na naman yung ginawa natin na inaakala nating magbibigay ng saya sa atin. Kaya ngayon, sa ika-4 na beses, sa ika-4 na linggo, muli nating naririnig tungkol sa tinapay ng buhay. Nung nakalipas na linggo, sinabi na ito ni Jesus, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ngayon, sinasabi ng mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? Eh sabi nga nila, no? Di ba kilala natin yan? Kaya kala nila, no? Kung gusto ni Jesus ay maging mga cannibals. Yung mga tao, kakainin nyo, ngangatain ninyo ito, kakagatin ninyo. Hindi nila pa lubusang naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. At ngayon, sa panahon natin, hindi ko alam, no? Mayroon pa rin talagang nag-iisip ng ganito. Kaya nagtataka at nagdududa, paano tayo magkakabuhay dyan sa kapirasong tinapay na yan? Hindi yan ang magbibigay ng buhay sa akin. Hindi yan magbibigay ng sigla sa akin. Kaya kadalasan kapag natatapat ang misa sa schedule ng ayuda, saan mas nagkakagulo ang mga tao? Sa ayuda. Sa 4Ps. Ano ba yung bago ngayon? Tupad. Yan. Tupad. At yung iba talagang gigising ng maaga para lamang doon sa makukuha nila. Kung walang makukuha, hindi yan maglilinis ng kalye, hindi yan magwawalis. Ngayon, pinagkakagiitan ulit ni Jesus. Ipinapaunawa niyang mabuti. Ang sino mang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, magkakaroon ng buhay. Yung kahit na matanda ka na, yung kahit na meron ka ng iniindang mga sakit sa kasukasuan, kailangan mong manampalataya, manalig, at tanggapin mo ang iniaalok ni Jesus, ang kanyang sarili. Dahil sabi niya, ito ang magbibigay ng buhay sa iyo. Sisigla ka dito, sasaya ka dito. Sabi sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, magtataglay ka ng kaalaman. Di ba? Yung kaalaman. Kaya sabi niya, handa na. Inihanda na ito ng karunungan. Sino ba yung karunungan? Si Jesus. Siya ang karunungan. Siya rin ang naghahanda. Sabi ng ating salmo, pagsumikapan nating kamtin. Yan, paano natin pagsusumikapan kung hindi nga tayo kumbinsido na may magagawa ang kapirasong tinapay na iyan para sa ating ikasasaya. So, asan nga ba tayo sa puntong ito ng buhay natin? Malungkot ka ba kapag walang misa?
noong mga panahon na isinara natin ang simbahan? Malungkot ka ba o normal lang? Marami kung makariak, akala mo naman nagsisimba lagi. Kaya sa online, no, malaking tulong na meron tayong online masses. Pero 'di ba, kulang eh. May kulang. Kasi hindi naman pumapasok yung hostya sa monitor para tanggapin. Kaya nga sinasabi natin, sige, magsimba kayo online, pero pumunta pa rin kayo ng simbahan para makatanggap kayo ng komunyon. O kaya naman, dahil may sakit, hindi kaya ng katawan, magsimba online, pupuntahan ng pari o ng lay minister, dadalhan ng komunyon para maging kompleto yung ating pong pagtanggap kay Jesus. So hindi lang tayo makikinig kay Jesus, tatanggapin dapat natin si Jesus. Literal, tatanggapin natin siya sa pamamagitan ng tinapay na ipinamamahagi sa oras ng pagkukumunyon. Kasi mahalaga na kumakain ang isang tao. Kapag hindi tayo kumain, magiging mangmang tayo. Kapag hindi tayo kumain, magiging matamlay ang buhay natin. At yung pagkain ito, siyempre pagtanggap natin, ano ba sasabihin natin? Salamat sa Diyos. At yun yung paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na lagi tayong magpasalamat. Sabihin nyo nga po, salamat sa Diyos. Yung pagkain na tinitake natin sa banal na misa, paghahanda natin yan para magkaroon tayo ng lakas sa ating paglalakbay patungo sa isang hapagkainan doon sa langit. Kung hindi ka kakain ngayon dito, paano ka makakarating doon sa langit? Laging pinapangako yan ni Jesus. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang kumakain ng aking laman. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Eukaristiya, ibinibigay na Jesus ang kanyang katawan at dugo bilang pangako ng buhay na walang hanggan. Idalangin natin sa Ama na maisabuhay natin ang pagliligtas ni Kristo. Buong tiwala natin sambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tulad ni Kristo, taos-puso nawang maialay ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang kanilang buhay sa taos-pusong paglilingkod sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang mahusay at tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makakita nawa ang mga may sakit, mga biktima ng karahasan, at mga naghihikahos ng pag-asa at biyaya sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging karamay nawa tayo ng mga nais magbalik loob sa Diyos
at tanggapin natin sila sa pamayanan ng buong pagmamahal at walang panghuhusga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa natin ang kaugnayan ng pagdiriwang ng misa sa ating buhay. Kung paanong tinatanggap natin si Kristo, maibahagi din nawa natin siya sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at mga abuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tanggapin sa iyong kamay. Alay namin aming buhay. Bawat Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag.
bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Walang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at biyagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian at pangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. ng Diyos na nagwawalis ng mga kasalanan ng mundo.
ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus ay sa sagrados niyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan, sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Paanyaya. Bukas, 19 ng Agosto, ay ang kapistahan ni San Ezekiel Moreno. Ang lahat po ay inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang na ito. Ang banal na misa ay sa 6 ng gabi. Sa darating na buwan ng Setyembre ay ang taunang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ang ikalawang patron ng ating parokya at distrito ng San Nicolas. Kaugnay nito, mula 1 araw hanggang 9 na araw ng Setyembre, ay magkakaroon po tayo ng Novena Mass sa ating parokya at sa ating mga barangay na nasasakupan tuwing 6 ng gabi. Magkakaroon din po tayo ng pag-aalay ng sobre, kalakip ang ating mga panalangin at hiling, na siyang ating iaalay sa bawat araw ng ating misa nobenaryo. At bilang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas bilang ating ikalawang patron, tayo po ay magkakaroon ng karakol sa 8 ng Setyembre, araw ng linggo. Inaanyayahan po ang lahat na ating isayaw ang ating mga panalangin at hiling kay San Nicolas at sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Sa 8 ng Setyembre, araw ng linggo, ay ang kapistahan ng kapanganakan ng ating Birheng Maria. Tayo pa rin po ay magkakaroon ng misa sa ganap na 6 at 9 ng umaga at 6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake at mamon sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siyang ating ipapamahagi sa mga street dwellers na sasakupan ng ating parokya. Sa 10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay po nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na 6 ng umaga at fiesta mass sa 6 ng gabi, na pamumunuhan ng lubhang kagalang-galang Bishop Robbie Gaa, D.D. ng Diocese of Novaliches. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. Pagpababatid. Ang samahan ng Confradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila ay malugod pong inaanyayahan ang lahat ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Soledad na may gulang na 21 pataas na lumahok sa kanilang samahan na may adhikaing itaguyod at ipalaganap ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Maynila. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Sister Elba Flor, Internal Chairman, o kay Brother Mark Dave Saan, External Chairman ng Confradia, o sa mga kakilalang miyembro ng Confradia de Nuestra Señora de la Soledad de Manila para sa iba pang mga detalye at impormasyon. Samahan niyo po kami sa aming adhikaing ito. At pagkatapos ng ating banal na misa, gawin po nating makabuluhan ang ating mga kwentuhan sa pamamagitan ng PSSDM Caritas, Misa at Mesa, na kung saan hindi na po natin kailangan pang lumabas ng parokya upang bumili ng ating mga kakainin sa umagang ito. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat sa mga nanood at sumuporta at mga nag-donate para sa ating scholarship fund, yung ginawa pong Music Kwentuhan. At sa ngayon ay nakakalikom tayo ng pondo para sa mga allowance sa mga estudyante na natutulungan ng Parokya ng Solidad na makapag-aral. Kaya maraming salamat po. Nasa Facebook page pa rin po natin yung Music Kwentuhan. Kung po pwede nyo pa rin pong panoorin at i-share para mas marami po ang makatok natin na tumulong para sa ating pong scholarship fund.
At gaya po ng announcement, meron po tayong pagkatapos ng misa, ay meron pong mesa. So sana po ay inihikayat namin kayo, inaanyayahan namin kayo kung paanong sinabi ni Jesus, handa na ang piging, handa na ang hapag, kakain na lang po kayo. No? Dahil 2 taon ko na po dito sa parokya natin, yung walang pambayad, sige po, libre na po. Kumain lang po kayo. No? Kung ayaw nyo pa rin, bahala na kayo. No? Sabihin nyo lang po. No? So, pero meron pong almusal dito po sa ating patio ng ating simbahan. So muli, inaanyayahan kayo na mag-almusal bago po kayo umuwi. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaniluman, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.